الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, magpuri at pagdakila sa Allah. At inshallah, ipagpapatuloy natin yung ating discussion dito sa mga syubahat, yung mga kalituhan at mga sinasabi ng ilan sa mga tao. Kaya mga tao na nagsasabi silang mga Muslim sila pero sila ay mayroong problema pagdating sa paniniwala o akida at lalo't higit sa mga ibada na ginagawa nila. Okay? Dito tayo sa ika-6. الشبهة السادسة زعمهم أن هذه الأمة لا يقع فيها الشرك، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. Okay? Ang paniniwala nila, زعمهم أن هذه الأمة, sinasabi nila, ang paniniwala nila, ang i'tiqad nila na hindi mangyayari ang tinatawag na shirk dito sa umma ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay? La yaqa fiha ash-shirk. Sabi nila, hindi mangyayari ang shirk dito sa umma ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustadallu biqawli Nabi sallallahu alaihi wasallam. At sila ay nag-istidlal. Ginawa nilang basihan dalil yung sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi nila, inna ash-shaytana aysa ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab. Parang sabi ng propeta Muhammad, katiyakan sabi niya si Shaytan, hindi niya nakayanan, sabi niya, o parang nalungkot o ano pa man, na hindi niya nakayang utusan o kaya pilitin yung mga tao na sambahin siya. Ayu abudahul musalluna fi jaziratil Arab. Sa bansa ng mga Arabo. Okay? So, ang jawab dito, ang kasagutan dito, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay sabi sa kanyang hadith na mangyayari ang shirk dito sa umma ng mahal na ting propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhbara biwuqu'i shirk fi hadhihi al-umma. At alam natin, di ba, napakarami sa panahon natin ngayon na gumagawa ng pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Iba't ibang uri ng mga pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya walang katotohanan yung sinasabi nila na dito sa umma ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi mangyayari yung pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus nakikita natin ng lantaran yung kaliwatganang pagsamba ng ilan sa mga non-Muslim at sa mga nagsasabing mga Muslim sila, okay? Pero, anong ginagawa nila? Sila ay mga gumagawa ng pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. At binanggit natin na hindi lang sa pagsamba sa mga ribulto, ano pa man yung shirk, bagkus maraming uri ng pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala na nagagawa ng ilan sa atin. Okay? Gayon din, nag-istidlal din sila, binasihan din nila yung hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinasabi nila na hindi magkakaroon ng ridda. Anong ridda? Yung mga taong lumabas sa Islam. Pero ang waqi', katotohanan na nakikita natin, merong ilan pa rin na anong ginagawa nila? Lumalabas sila sa Islam. Di ba? Katulad din yung nakita natin, di ba? Balik Islam daw siya, dati siyang ganito, mataas ang katungkulan niya, pero lately lang, anong ginawa? Siya ay umalis sa Islam at siya ay bumalik siya doon kung ano yung kanyang pamumuhay dati. Di ba? So, ilan yan sa mga palatandaan na yung ridda, yung paglabas sa reliyon ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mangyayari yun. At merong na tayong nakikita sa panahon natin ngayon. Okay? Pangpito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ظنهم أن الشرك لا يكون إلا في الربوبية.
فمن عبد غير الله تعالى دون أن يعتقد فيه الربوبية فليس مشركا. Okay? Dhannuhum, big sabihin ng dhan, yung pag-akala nila na ang shirk, sabi niya, hindi mangyayari, sabi niya, sa rububiyya. Ano ibig sabihin ng rububiyya? Kaisahan ng Allah sa pagka-Panginoon. Sabi nila, فَمَنْ عَبَدَ غَيْرَ اللَّهِ تَعَالَى دُونَ أَنْ يَعْتَقِدَ فِيهِ الرُّبُوبِيَّةَ فَلَيْسَ مُشْرِكًا. Kaya sabi nila, sino man sabi niya ang sumamba liban sa Allah, sumamba siya liban sa Allah, pero yung i'tiqad niya hindi sa rububiyya, hindi sa pagkapanginoon na Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi sabi niya matatawag na mushrik, nagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ito, walang katotohanan yung sinasabi nila na kapag sasamba sila sa isang bagay na yun pero hindi naman sila naniniwala sa pagkapanginoon nun, hindi yung totoo. Bagkus yun ay pagtatambal sa Allah at matatawag na mushrik yung tao na iyon. Okay? Katulad halimbawa, yung pagmura sa propeta sallallahu alaihi wasallam, o kaya pagmamaliit sa sharia, sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung ganitong mga gawain, makakalabas ba ito sa Islam? Naam! Makakalabas ito sa Islam. Nag-etikad ba siya doon? Pagdating sa rububiyya, naniniwala ba siya doon sa Allah? Hindi, di ba? Hindi niya naman sinamba yun. Bagkus, anong ginawa niya lang? Minura niya at minaliit niya yung sharia ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Lalabas siya sa Islam. Pero walang rububiyang nangyari doon. Doon lamang sa pagmura niya, pagsalita niya ng masama kay Propeta Muhammad, o kaya ay pagmamaliit niya sa sharia, sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Gayon din, yung ikawalong syubha nila, sinasabi nila, anna al-mushrikin alladhina nazala fihim al-Quran la yashhaduna shahadatain wa yukadhibuna ar-rasula wa la yuqirruna bil-ba'th wa yukadhibuna al-Quran wa nahnu bi khilafi dhalik. Sabi nila, yung mga mushrikun, sabi niya, alladhina nazala fihim al-Quran, yung mga mushrikun nagtambal sa Allah, dumating sa kanila yung banal na Quran. La yashhaduna shahadatain, hindi sila naniniwala sa shahadatain, pagsaksi sa Allah at kay Propeta Muhammad. At sabi nila, wa yukadhibuna ar-rasul, pinapasinungalingan nila sino? Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Wala yuqirruna al-ba'th, hindi sila naniniwala sa araw ng pagkabuhay na muli. Wa yukadhibuna al-Quran, pinapasinungalingan nila yung Quran. Sinasabi nila, wa nahnu bi khilafi dhalik. Sinasabi nila, hindi naman kami katulad nila. Hindi siya, hindi sila, sabi nila kasi di ba mga mushrikun hindi na naniniwala sa shahadatain, pero sila ay naniniwala doon. Okay? Naniniwala sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naniniwala sila sa araw ng pagkabuhay na muli. At naniniwala sila sa Quran. Pero meron silang mga gawain na umahatong sa pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa ibang paraan. Kasi alam natin, yung shirk, pagtatambal sa Allah, anwa ito, iba't ibang mga suwar, ibig sabihin, iba't ibang mga itsura, iba't ibang mga uri. Okay? Hindi lang iisang uri. Okay? Kaya tayo, kailangan natin malaman na hindi porket na naniniwala tayo sa Allah, kay Propeta Muhammad, naniniwala tayo sa Quran, kahit na gumawa tayo ng mga gawain ganon, ay hindi tayo makakalabas sa Islam. Okay, tandaan natin na maraming uri ng mga bagay na maaring magpapalabas sa atin sa Islam, kaya dapat tayong maging maingat. Okay? So yun lamang, insyaAllah ta'ala. So ito yung pang-last, ika-9 na syubha. قالوا قد دلت الأدلة على جواز الاستغاثة بالصالحين والاستشفاء بهم
كما في حديث الشفاعة العظمى أنهم يستشفعون بالأنبياء. Sinasabi nila, قالوا قد دلت الأدلة على جواز الاستغاثة بالصالحين. Sinasabi nila, merong dalil, sabi niya, katibayan sa hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na tumutukoy, sabi niya, sa pagpapahintulot ng istighatha. Alam niyo istighatha? Yung paghingi ng tulong sa mga salihun, sa mga mabubuting tao. Wal istishfa'u bihim, at paghingi ng pag-syafa'a, pamamagitan. Kama fi hadith al-shafa'ati al-uzma. Katulad, sabi niya, nang nabanggit sa hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na shafa'ati al-uzma. Ano yung tinutukoy nun? Yun yung shafa'a doon sa araw ng paghuhukom, na yung mga tao, sasabihin nila, lumapit kayo kay Nuh alayhi salatu wassalam. Anong sasabihin ng mga iba? Lumapit kayo kay Isa, kay Musa alayhi salatu wassalam, hanggang sa ano? Kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam na. So, yun yung dinadalil nila, yun yung binabasihan nila na pwede, sabi nilang, lumapit sa mga mabubuting tao. Yun ay doon sa kabilang buhay. Doon sa kabilang buhay. At meron siyempre, merong mga kondisyon ito kung dito sa mundo. Di ba? Kailangan, kung lalapit tayo sa isang mabuti, kailangan present, buhay, at merong kakayahan. Ibig sabihin, kayang ibigay kung ano man yung gusto mo na iyon. Di ba? So actually, marami pang mga syubha na ilan sa mga kalituhan na binabato at binabanggit ng ilan. So kailangan tayo bilang isang Muslim, itong mga bagay na ito ay dapat nating pag-aralan. Dapat nating maunawaan, pag-aralan. Baka maari, yung minal ayyam, baka balang araw, dumating tayo sa bagay, makasalubong natin, lalong-lalo na yung mga born Muslim, tayo, di ba? Maaring kulang yung kaalaman natin sa ganitong mga bagay na ito dahil hindi natin ito nakikita sa ating lipunan. Maari, di ba? Unlike ng mga born Muslim, nakikita nila sa lipunan at harap-harapan at lantaran nila nakikita ito. Kaya tayo, kailangan pag-aralan natin pa. Dapat pa natin alamin yung mga bagay na ganito nang sa gayon, insyaAllah ta'ala, kung umantong man yung pagkakataong ito, ay kayang-kaya natin silang sagutin. Kasi kung mananahimik lang tayo, mayroon namang chance na pag-aralan, pero hindi natin ginawa, ay yun ay pagpapabaya sa ating mga sarili. Di ba? Nandito tayo, meron tayong alhamdulillah, may Islamic Center tayo, di ba? Na nagbibigay sa atin ng, mashallah, ng merong, di ba, nagtuturo sa atin. So, samantalahin natin iyon, di ba? Wala naman tayong binabayarang tuition fee, di ba? Bagkus pinapakain pa tayo, may naghahatid pa sa atin, di ba? Subhanallah. Saan ka pa? Di ba? So, ganito, ni'ma azima, mga kapatid. Ito ay napakalaking ni'ma sa atin na Allah. Kaya habang bukas pa yung ni'ma na to, yung biyayang ito, samantalahin natin bago pa ito isara sa atin. Wallahu ta'ala, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.